At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong hapon, tungkol ito sa binitawang salita ni dating Senador Juan Ponce Enrile, no, doon sa Abante News, article ng Abante. Ayan, if I were not mistaken, ito po ay nangyari itong sinabi ni dating Senador Enrile doon sa kanyang programa dyan sa SMNI. Ayan. Ayon kay Juan Ponce Enrile, binira niya si Vice Ganda. Ang sabi niya, bastos kang tao, sabi niya. Oh, nakadiin talaga. Bastos kang tao, sabi ni Juan Ponce Enrile kay Vice Ganda. Sabi nga ni dating Senador Enrile, tahasang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bastos na tao si Vice Ganda. Ayan. Sabi ni Enrile, ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan nung iba. Sarili mo lang ang iniisip mo, akala mo maganda ang ginawa mo, pero bastos ka. Bastos kang tao. Diin pa ni Enrile. Ayan, ha? Nakalay over dyan sa inyong sa inyong monitor. Ayan, ang article ng Abante tungkol dyan sa sinabi ni Enrile. Ayan. So, kabayan, may punto si Enrile. Kasi kung alam mo naman sa sarili mo kung nagkamali ka or hindi, no? So, ano ba naman yung humingi ka ng apology, magpakumbaba ka, huwag ka ng parinig dahil unang-una, ang pinag-uusapan dito is yung violation mo under Presidential Decree 1986. And itong MTRCB, kabayan, hindi ito basta-basta ahensya, kundi ang MTRCB is under sa office ng President of the Republic of the Philippines, kabayan. So, kung halimbawang lalo mong inaasar at pinaparinggan ng MTRCB dahil sa ginawa ninyong violations, hindi naman kayo siguro bibigyan ng suspension letter kung walang nakitang violation sa inyong MTRCB. So, ang hirap sa atin dito sa Pilipinas, kabayan, na sobrahan tayo ng demokrasya. Yung tipong batas na ang nagsasabi sa atin, nag-uutos, ayaw pa nating sundin. So, kung ayaw natin kung ayaw ninyong mabigyan at masita kayo dyan sa programa ninyo, lumayas kayo sa Free TV. Huwag kayong makisukob sa prangkisa ng ibang network, TV network, at gumawa kayo ng inyong content through YouTube platform. Yun ang gamitin ninyong plataforma, ang YouTube, para walang sisita sa inyo na kahit anong ahensya ng gobyerno. Ayan, pagdating sa classification ng inyong programa sa telebisyon. Ayan ho yan, ha? Ganun lang ho kasimple yun. Huwag kayong makisukob sa prangkisa ng ibang network, at kapag kayo nasulipan ng pagkakamali ng MTRCB, kayo aalma. O, diba? So, parang ang dating neto, yung batas pa ang mag-a-adjust para sa inyo. Ganun ba yun? Diba? Dapat tayo ang sumunod sa batas, kabayan. Ibig bang sabihin, hindi na kayo pwedeng sitahin ng ahensya ng gobyerno sa pamamalakad ninyo dyan sa inyong TV show? Kung ayaw nga ninyo, ulitin natin, lumayas kayo sa Pilipinas, doon kayo sa ibang bansa, dahil hanggat dito kayo sa Pilipinas naninirahan at naninilbihan bilang mga artista or anong klaseng negosyo ang inyong ginagampanan dito sa Pilipinas, you have to follow all the laws of the Philippines. Ayan, ha? Na nasasakupan ng batas ng Pilipinas, dapat sundin ninyo ito. Maliban na lang kung talagang wala kayong nagawang pagkakamali. Pero kasi napaka-ironic yan, isipin, kabayan, no? Na matagal ang usapin niyang MTRCB na talaga ang gawain ng MTRCB is to regulate, to classify yung mga rate ng mga TV shows, kung ito ba ay general patronage, kung ito ay parental guidance, kung ito ba ay rated PG or R18 o ano pa yan dyan. So, yan ang kanilang trabaho. So, since na alam naman ninyo na talagang hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi multiple violations na ang inyong ginawa, at in fact, pinadalhan pa kayo ng preventive suspension noong 2010 ba yun? Kung di ako nagkakamali, guys, ha? And pinagpasensyahan pa rin kayo ng MTRCB. And yet, until now, na doble-doble na ang violations ninyo, kayo pa ang feeling victim. Come on, guys. Matuto tayong sumunod sa batas. Ngayon, isa lang ang solusyon dyan. Kung ayaw ninyong masita ng gobyerno, ng MTRCB, lumayas kayo sa
free TV, mag-content creator na lang kayo sa YouTube. Huwag kayo makisukob sa prangkisa ng iba at kapag kayo ay nasita ng MTRCB, kayo ay papalag at ayaw yung sundin. Yung parang tipong kayo pa ang didikta sa batas ng Pilipinas na kayo ang susundin ng batas at hindi kayo ang susunod sa batas. Yung tipong parang ang batas pa ang mag-a-adjust sa inyo at kayo ang susundin ng batas at kayo ay hindi susunod sa batas. O, ayan ha. Kabayan. Kaya tama yung sinabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile at legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. So, well, alam ko nagkipakita si Tito Soto doon sa kay dating President Digong, kay Duterte, and kila Senador Bato and si Senator Bongo, no? Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan diyan. So, well, let's cross the bridge when we get there. At tingnan natin ang pakakahantungan nito. Kasi the more na nagmamatigas itong host ng Showtime Kabayan, the more na matitrigger ang MTRCB na tuluyan sila talaga na i-sanction. Instead na binigyan sila ng 15 days, sa tingin ko lang sa pagkaka-analyze ko, dahil sa pinapakitang attitude na panay-parinig nitong It's Showtime ni Vice Ganda at ng iba pa niyang kasamahan dyan sa It's Showtime, sa MTRCB at pahagi ng mga salita, instead na magpakumbaba at magpakita ng ehemplo sa mga taong bayan na hey, kahit ganito ang estado natin sa lipunan, we should face the reality, we should face the fact na talagang kung mali is mali. And we should set as an example sa publiko. Ayan. So, kung ako ang MTRCB, ganyan ginagawa sa akin ng It's Showtime, tutuluyan ko talaga. Kung ako ang MTRCB chairperson, talagang hindi lang suspension ang gagawin ko, kundi ang batas is batas, tatanggalan ko talaga sila ng lisensya para hindi na sila umere. Para matuto kasi ang hirap dito sa bansa natin kapag medyo nakaangat ka sa buhay at ikaw ay nagkaroon ng pagkakamali sa batas, denied to death at magmamalinis pa tayo. Ayun. Yung papalakihin pa yung simpleng problema na pwede namang maging edukado tayong tao. Kasi tinitangala tayo, maraming humahanga din sa kanila O, di ba? So, dapat yun ang iniingatan nila, ang na public figure sila at maraming humahanga sa kanila, marami silang nare-reach na mga tao sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din na nakakapanood sa kanila. At dapat maging example sila doon sa sinasabing pagsunod sa batas. Ayan. Kung dyan sa simple pa lang na ganyan, hindi na ninyo masunod, how much more sa iba pang batas na pinapataw ng bansang Pilipinas, kabayan.